Samantala, maliban po sa Edge Shrine, isa po sa mga makasaysayang lugar rin kaugnay ng People Power 1 ay ang Kalayaan Hall sa Palasyo ng Malacanang. Partikular na po ang balkonahin nito. Ito po ang lugar na sumisimbolo sa pagbaba at pagpapatalsik sa pwesto sa Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng mapayapa at kauna-unahang People Power Revolution sa mundo. Ang kasaysayan nito alamin natin sa ulat ni Rocky Ignacio. Gusali ng Kalayaan ang pinakaluma at pinakamatagal na bahagi ng palasyo ng Malacanang. Dating napalibutan ng marmol mula Roblon, ito rin ang natatanging public building na nananatiling nakatayo bago pa man ang digmaan. Bagamat nakipagsabayan ng tatag sa mahabang panahon, naging imahe ang lumang gusali ng kasaysayang kumikilala sa kahalagahan ng kalayaan at malakas na demokrasya. Partikular na dito ang balkonahe, ang lugar kung saan naging simbolo ng pagbaba at pagpapatalsik sa pwesto ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng mapayapa at ng kauna-unahang People Power Revolution sa mundo. Ang ikalawang palapag ng kalayaan na nagsilbing guest room sa mga Amerikano at nagsilbi rin tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas noong Commonwealth. Taong 1968 nang gawin itong Maharlika Hall ng pamunuang Marcos. Sa balkonahe ring ito ginawa ang pinakahuling public oath at farewell speech ni dating Pangulong Marcos February 25 o 29 na taon nang nakararaan. Ito rin ang lugar ng unang pinasok ng galit ng taong bayan matapos lisanin ng pamilya Marcos. At sa paglipas ng panahon, nakatayo pa rin ang Kalayaan Hall, taglay pa rin ang misteryo ng kasaysayang naging daan ng pagbawi ng demokrasya. Iba na ito mula sa nakaraan. Taong 2002, ginawa na ito bilang main gallery ng Presidential Museum at Library. Dito makikita ang tinatawag na Gallery of Presidents na binubuo ng memorabilia katulad ng damit, regalo, publications at mga dokumento na may 15 naging Pangulo ng Pilipinas. Nabuo ang Presidential Museum sa ilalim ng Macapagal Administration para i-preserve, kolektahin at i-display ang mga bagay na nagkaroon ng mahalagang kontribusyon ng mga nakaraang lider ng Pilipinas sa pagsusulong ng pambansang kaunlaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.